Boss! Sa gitna ng ingay, dami ng tinig, may isang pangakong sa puso ay tinig. Hindi matitinag, hindi mabubura, sandigan ng bayan, gabay sa tuwina. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan sa mandako ng mundo. Mula sa lansangan hanggang sa himpapawid, ang tunay na kwento aming ihahatid. Walang kinikilingan, walang itatago, dahil sa Bigwas News ang tama ang plano. Bigwas na tumatama sa maling balita, liwanag sa dilim, pag-asa ang dala. Sa bawat pag-ulat, dangalang kaakibat, para sa Pilipino, kami ay laging mula. Bigwas News Philippines, boses ng bayan, sa bawat balita, katotohanan ng laman. Media at produksyon, tapat na serbisyo, lingkod ng katotohanan, saan mang dako ng mundo. Bigwas News Philippines, katotohanan, serbisyo, Pilipino. Anong oras na? Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:18 ng umaga. Boss! 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 Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan, at magandang umaga sa buong Pilipinas. Tayo muling magsasama-sama ngayong umaga, ngayong araw ng Lunes, Abril 13 taong 2026, para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong magiging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. Boss! Boss! At para sa ulo ng ating mga balita, Boss! Boss! para sa ating balitang international, US magpapatupad ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Mahigit 200 pinangangambahang nasawi sa airstrike sa Nigeria market. Bagyong Sinlaku, isa ng ganap na super typhoon. Nabiyayaan ng cash relief assistance mula sa pamahalaan. Umabot na sa 95,000 delivery service rider. Truckers Confederation of the Philippines humingi ng 30% services rates increase. At ang balitang yan ay ihatid sa atin mamaya lamang ni kasamang Don Robert Ramiro. At para sa iba pa nating balitang nasyonal, Baste Duterte itinalagang Pangulo ng PDP Laban. At para sa detalye ng ating mga balita, Bigwas International. para sa ating balitang international mga kabigwas, US magpapatupad ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Boss! Boss!
Ipinahayag ni US President Donald Trump na magpapatupad ang Estados Unidos ng naval blockade sa Strait of Hormuz kasunod ng nabigong peace talks na ginanap sa Islamabad, Pakistan. Sa isang pahayag sa Truth Social, sinabi ni Trump na agad ipatutupad ng US Navy ang pagharang sa mga barkong papasok at palabas sa nasabing ruta ng langis. Layunin umano nitong pigilan ang Iran sa sinasabing paniningil ng illegal toll sa mga sasakyang pandagat. Dagdag pa niya, inaasahang makikiisa rin ang iba pang bansa sa naturang hakbang at hindi papayagang makinabang ang Iran sa kasalukuyang sitwasyon habang apektado ang pandaigdigang ekonomiya. Nagbabala rin ang Pangulo ng US na posibleng harangin o hulihin ng US Navy ang mga barkong nasa international waters na umano'y nagbabayad ng toll sa Iran kapalit ng ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. Ang naturang pahayag ay inaasahang magpapataas pa ng tensyon sa rehiyon, lalo na't kritikal ang Strait of Hormuz bilang isa sa pangunahing daluyan ng supply ng langis sa buong mundo. Pinwash! At sa iba pa nating balitang international, mahigit 200 katao pinangangambahang nasawi sa airstrike sa Nigeria market. Pinwash! Pinwash! Pinangangambahang mahigit 200 katao ang nasawi matapos tamaan ng airstrike ang isang pamilihan sa hilagang silangang bahagi ng Nigeria nitong Sabado ng gabi, ayon sa lokal na opisyal at residente. Naganap ang insidente sa Gili Market na matatagpuan sa hangganan ng Yobe State at Borno State, isang rehiyong matagal nang apektado ng kaguluhan dulot ng insurgency. Batay sa ulat, nagsasagawa ng operasyon ang militar laban sa pinaghihinalaang Islamist militants, kabilang ang Boko Haram nang mangyari ang pag-atake. Ayon sa isang lokal na opisyal, marami sa mga sugatan at nasawi ang dinala sa mga ospital sa Yobe at Borno, habang kinukumpirma rin ng mga residente at isang humanitarian worker ang lawak ng pinsala. Isang nakaligtas naman ang nagsabing nagdulot ng matinding takot ang biglaang pagsabog, kung saan maraming sibilyan ang nagtangkang tumakas ngunit nahirapang makalayo sa lugar. Samantala, sa hiwalay na pahayag, sinabi ng Nigerian Air Force na nakapatay sila ng mga miyembro ng Boko Haram sa isinagawang operasyon sa Gili Axis. Ngunit wala itong binanggit hinggil sa umunoy pagtama sa pamilihan. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang kabuuang bilang ng mga nasawi at lawak ng pinsalang dulot ng insidente. Pinwash! Pinwash! Oras natin mga kabigwas, sigarat ng alas 6:24 ng umaga at tayo magpapatuloy para sa ating balitang nasyonal. Pinwash! Pinwash! Sa ating balitang nasyonal mga kabigwas, bagyong Sinlaku, isa ng ganap na super typhoon. Lumakas na bilang super typhoon ang bagyong Sinlaku nitong linggo ng gabi ayon sa Pag-asa. Sa kanilang 10 PM update, sinabi ng ahensya na patuloy nilang minomonitor ang bagyo sa loob ng kanilang monitoring domain, bagamat nananatili pa rin ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Batay sa 8 PM na tala, tinatayang nasa layong 2,680 km sa silangan ng Eastern Visayas ang sentro ng bagyo. Ayon naman sa 4 PM forecast, taglay ng Sinlaku ang maximum sustained winds na umaabot sa 195 km per hour, malapit sa gitna at bugso na hanggang 240 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa kabila nito, nanatiling malayo ang bagyo sa Pilipinas at patuloy ang pagbabantay ng Pag-asa sa galaw nito upang matiyak ang maagap na babala sakaling magbago ang direksyon o ang lakas nito. Pinwash!
Bigwas! At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:26 ng umaga at tayo magbabalik mga kabigwas pagkatapos lamang ng isang patalastas. O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hinanang property mula sa magulang na gusto ay transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, DIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Title Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Bigwas! Bigwas! Oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:28 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng J&Q Docs Land Titling Services. Bigwas! Bigwas! At tayo magpapatuloy mga kabigwas para sa mga detalye ng ating mga balita. Nabiyayaan ng cash relief assistance mula sa pamahalaan, umabot na sa 95,000 delivery service riders. Bigwas! Bigwas! Umakyat na sa 95,000 delivery service riders sa Kalakhang, Maynila ang nabiyayaan ng cash relief assistance ng pamahalaan. Ito ang inihayag ng Department of Information and Communications Technology o DICT na iniulat ding katumbas na ito ng humigit kumulang 475 milyon na naipamahaging tulong sa mga benepisyaryo base sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DICT sa LTFRB at DSWD sa kasalukuyan para sa special payout sa mga rider na hindi pa tumatanggap ng naturang ayuda, maging ang mga rider na nasa labas ng kamay nilaan. Sa inisyal na impormasyon, nakatakda sa darating na Abril 17 hanggang 19 ang isasagawang special payout para sa mga parcel rider sa Metro Manila at idaraos naman ang distribusyon ng tulong para sa mga rider na nasa mga lalawigan sa Abril 28 hanggang Abril 30. Ayon kaya DICT Postal Regulation Division Supervising Director Carlo Morcia. Pinasalamatan din ng DICT ang DSWD dahil sa maayos na pamamahagi nito ng nasabing tulong pinansyal sa mga rider mula sa Private Express and Messengeral Delivery Service o PMDS. Hinumik din ng naturang kagawaran ang mga rider na patuloy lamang
Naantabayanan ang mga ilalabas na abiso ng DSWD at LTFRB para sa susunod na idaraos na payout ng cash relief assistance. At ang balitang yan ay ihinatid sa atin ni kasamang Roberto Villegas. Bigwas! Bigwas! Sa iba pa nating balita, Truckers Confederation of the Philippines humihingi ng 30% services raise increase. At ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Don Robert Ramiro. Hiniling ng Confederation of Truckers Associations of the Philippines o CTAP sa gobyerno na magtaas ng 30% increase sa kasalukuyang rate ng serbisyo dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng krudo sa bansa bunsod sa krisis sa Gulpo. Ayon kay Ginang Mary Zapata, presidente ng CTAP, ang 30% service increase ay upang masustinihan ang kanilang operating expenses at maintenance. Ang CTAP ay isang umbrella organization ng mga trucker sa bansa na humihimok sa pamalaan na magkaroon ng direct intervention upang hindi mantala ang mga shipments ng mga imported products, produktong agrikultura at pharmaceuticals. Nagpahayag ng tigil operasyon ang Allied of Concerned Truck Owners and Organizations kung hindi matutugunan ng gobyerno ang lumalalang taas presyo ng krudo. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro naguulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasamang Don Robert Ramiro para pa sa ating balitang nasyonal. Bigwas! Bigwas! At sa iba pa nating balita mga kabigwas, Basti Duterte itinalagang Pangulo ng PDP Laban. Bigwas! Bigwas! Opisyal nang itinalaga si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang Pangulo ng PDP Laban ayon sa pahayag ni Senator Robin Padilla. Nauna nang hinirang si Duterte bilang acting president ng partido noong Hunyo matapos bumaba sa pwesto si Padilla upang tutukan ang kanyang tungkulin bilang mambabatas. Sa isang Facebook post nitong Sabado ng gabi, Abril 11, kinumpirma ni Padilla na ganap na nga nanungkulan bilang Pangulo ng partido si Duterte. Bago ang kanyang pagtatalaga, nagsilbi si Duterte bilang Executive Vice President ng PDP Laban na naging daan sa kanyang pag-angat sa pinakamataas na posisyon sa partido. Bigwas! Bigwas! At ang oras natin mga kabigwas, ganap ng alas 6:34 ng umaga. At atin munang babatiin ang ating mga nag-comment sa ating Facebook Live. Yan, sabi ni Ma'am Yasi Cheng, good morning to all kabigwas. Yan, good morning po Ma'am Yasi. Kay Sir John Henry Bonina, good morning kabigwas. Magandang umaga po. At hello din po, no? Pasensya, di ko mabasa yung pangalan, no? Pero magandang umaga po sa inyong panonood at sabi dito ni Ma'am Bebing Pegalan, no? Magandang umaga sa inyo Ma'am Bebing. Good morning to all watching from Switzerland. Yeah, magandang umaga po sa inyo diyan, Ma'am Bebing, at kamusta diyan sa Switzerland at ating mga kababayan diyan, no? Kalalong-lalo na sa Middle East. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng ating mga kababayan diyan, lalo na tumitindi ang tension diyan sa Middle East. Partikular na sa sa Lebanon dahil pinag-iingat na ngayon ng ating pamahalaan ng ating mga kababayan sa bansang Lebanon dahil patuloy ang ginagawang pag-atake o airstrikes ng bansang Israel. So, mga kababayan natin dyan sa Middle East, ingat-ingat, no? Hanggat maaari ay iwasan yung mga lugar kung saan kadalasan ay tinatarget is bansang Israel. Bagamat nagkaroon ng kahit papaano temporary, no? Tigil putukan ang US at Iran. Sa mga kabigwas, ang oras natin ay ganap ng alas 6:35 ng umaga at yan ang ating mga nakalap na balita ngayong umaga para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita.
Pangalan pa rin ng aming General Station Manager, Ma'am Numi Cascara. Sa aming Program Director, Sir Jeffrey Balahonda. At sa aming News Director, kay Ma'am Rose Dingding. At sa aming mga technical side, kay Tech Leo at Tech Neuron. Ako ang inyong naging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. Antabayan na ninyo mga kabigwas sa mga susunod na programa ng himpilan ng Bigwas News Philippines. Maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat.